Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Once again, this is Jennifer from Mindoro. Amen. Hallelujah! Praise God! Nais ko pong muli na mag-anyaya ng pagbabasa ng salita ng Panginoon at ang pananalangin. Muli po, may kipag-usap tayo sa Panginoon. At hindi po natin ang kanyang pakikipag-usap sa atin. Amen. Hallelujah! Bago po yan, manalangin muna tayo. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Papuri sa iyo, amang banal, tunay at tapat. Diyos na makapangyarihan, siyang buhay at makatarungan. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa mga pangako mo, Panginoon, at sa pagtupad mo sa kasunduan na ibinibigay mo sa bawat anak mo, Panginoon, at sa bawat lingkod mo na sumusunod sa iyo, Ama. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sapagkat ikaw ang gumagabay, tumutulong, nag-aalaga sa bawat isa sa amin na naghahangad na makasunod at makalapit sa iyo, o aming Ama. Maraming salamat po. At muli, Panginoon, hallelujah, ang oras na ito ibinibigay ko sa inyo. Nawa, Panginoon, sa mga nanonood at makikinig ng video na ito, Panginoon, hallelujah, buksan mo ang kanilang mga puso at isipan, hallelujah, mong banal at makapangyarihan, samahan mo po kami, Panginoon. At ang aking dilay, dinudulog ko rin po sa inyo, amang banal. Maraming salamat po, papuri sa iyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo po ay magbabasa mula sa Luke 11:28. Amen? Dito po ang sabi niya. Tatapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at gumaganap. Ibig sabihin, nakinig ka at isinagawa mo. Amen? Praise God. Sabi rin po sa James 1:24, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Amen. Praise God. Sabi po minsan ng mga karamihan actually, ng mga mananampalataya, mahal ko ang Diyos. Okay lang. Punta muna ako dyan, punta muna ako doon, tapusin ko muna ito, tapusin ko muna yon. Saka na ako pupunta ng simbahan, saka na ako magbabasa, saka na ako blah blah blah. Ibig sabihin, kung paanong sinabi sa Matthew 6:33 na unahin mo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng ito ibibigay sa iyo, lahat means lahat, kailangan mo or kagustuhan mo lamang, maging layaw mo. Praise God. Kaya lang kapag ang ginawa po natin is unahin natin ito, unahin natin yon, gawin muna natin ito, gawin muna natin yon, saka na ang Panginoon. Pag ganun po ang nangyari, huwag po tayo magtaka kapag tayo ay kinukulang. Kahit na sinabi pa sa Biblia na sa Psalms 23 na hindi tayo magkukulang, hindi tayo magnanais ng ano pa man, hindi po ibig sabihin na ganun lang yun. Yun po ay mararanasan mo kung magtitiwala ka sa Kanya, kung sa Kanya ka aasa, kung siya lang yung lalapitan mo at hindi ang trabaho, hindi ang magulang, hindi ang kapatid, hindi ang kaibigan na inaakala mong meron at merong kakayahan na matulungan ka sa anumang bagay. Amen? Sabi po kasi, ang Hebrews 11 verse 1, ang pananampalataya ay sangkap ng iyong inaasahan. So, ibig sabihin, kung nakikita mo na ang iyong magulang, iyong kapatid, iyong kaibigan ay merong kakayahan na ikaw ay matulungan, wala pong pananampalataya doon. Praise God. Ang pananampalataya po ay yung sangkap, o yung hindi mo pa nakikita, yung hindi mo pa nahawakan. Wala ka pang idea kung ano ba yon. Mangyayari ba yon o hindi? Paano ba yun mangyayari? Ano ba ang dapat mong gawin? Amen? Kasi sa pananampalataya, at sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, ay mabibigyan natin ng kaluguran ng Ama. Ang Diyos na nalulugod sa kanyang anak ay gagawa at magbibigay ng pabor sa mga naisin nito. Kung bakit sinabi sa Matthew 6:33, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Hallelujah. So dito po,
isa sa katuparan daw po natin, gagawin daw po natin, huwag lamang tayong makinig. Na sinabi sa Biblia, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat. Ay, alam mo pala namang alam na ng Diyos ang lahat, bakit namumroblema ka pang masyado? Pag alam mong nabibigatan ka na, ibigay mo na lang sa Kanya. Kasi ang sabi niya po sa Matthew 11:28-30, ikaw na nabibigatan at nagpapagal, lumapit ka sa Kanya. Ibigay mo sa Kanya ang iyong dalahin. At ibibigay niya sa iyo ang Kanyang dalahin na magaan at ang Kanyang pamato. Amen? Praise God. So, yun daw po yung gagawin natin. Isa katuparan natin, isa gawa natin. Huwag lamang tayong makinig. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Puring kamang banal. Ang sabi po sa Mateo 13:46-50. Samantalang, siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan. Narito ang kaniyang ina at ang kaniyang mga kapatid ng mga katayo sa labas at ibig nilang siya'y makausap. Isa po sa disipulo ng Panginoon habang siya'y busy, ay nagsabi ng ganito. Sabi naman po sa 47, at may nagsabi sa kaniya, narito ang inyong ina at ang inyong mga kapatid ay nangagtatayo sa labas na ibig nilang kausapin ka. Sabi po ng Panginoon, Yes, sir. ngunit siya'y sumagot at sinabi sa kaniya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng Panginoon, Yes, sir. ang kanyang ina at mga kapatid ay ito. At iniunat niya ang kaniyang kamay sa kaniyang mga alagad. At sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumanap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at aking ina. Praise the Lord! Hallelujah! So dito po makikita natin na yung mga gumagawa, tumutupad. Hindi lang sila nakikinig, isinasagawa nila kung ano yung napakinggan nila. Kung ang sabi sa Biblia, kapag nabibigatan ka, lumapit ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya. Kapag itinaas mo na sa Kanya at ramdam mo yung nabibigatan ka pa rin, isa lang ibig sabihin nun. Pagkataas mo, binabawi mo. Taas mo ulit. Bigay mo ulit. Huwag kang kikilos kahit na ano pa. Sa totoo lang po, nung ako'y nasa Turkey pa, dito po sa paraan na ito, natuto akong magtiwala ng buo sa Panginoon. Minsan po akong nakaranas na meron akong kailangan. Ito po'y pera lamang, ano po. At hindi naman kalakihan. Pero, kailangan ko po siya. Lumapit ako sa alam kong may kakayahan na gawin. Kung gugustuhin niya, kayang-kaya niya akong tulungan. Praise God. Pero, hindi po inadya ng Panginoon na tulungan niya ako. Kasi, ang gusto po ng Panginoon, sa Kanya ako lumapit. Praise God. Kaya mula po nung araw na yon, natuto po talaga ako na kahit na 5 cents lang ang kailangan ko. 5 piso man yan, 500 man yan. Sa Panginoon po ako lumalapit. Sa Panginoon po ako nagtitiwala. Sa Panginoon ako nangungusap. Kasi, pag sa Panginoon ka nangusap, kahit hindi, alam mo yung tipong tao na napakaramot, sabihin mong siya ang pinakamaramot na kakilala mo. Kapag nanalangin ka sa Panginoon at ang Panginoon na nangusap sa tao na yon, kahit yung last na pera niya o last na kakainin niya, bibigay niya pa sa'yo. Bakit? Kasi sa Panginoon ka nagtiwala eh. Sa Panginoon ka umasa. Sa pagkakaalam mo na ang Panginoon ay makapangyarihan, ang Panginoon ang lahat na nakakaalam, ang Panginoon ang naririto sa lahat ng dako. Amen. Kapag naniwala ka at pinanghawakan mo kung sino ang Panginoon sa buhay mo, kung sino talaga ang pagiging Diyos niya, hindi ka po magdududa. Sa halip, pagtitiwalaan mo siya. Amen? So, nakinig ka at isinagawa mo. Ang pananampalataya po
Hindi po yun yung nararamdaman mo, hindi yun yung nakikita mo, hindi yun yung kakayahan mo, hindi rin yun yung yaman mo, yung kaalaman mo, maging kalakasan mo. Iyon po ay yung pinanghahawakan mo na sangkap para makuha mo ang inaasahan mo. Amen? Praise God. Hallelujah. Napakarami po ng mga mananampalataya na makikita natin na naniniwala sila na may Diyos, pero yung isagawa kung ano ang nalalaman nila, isagawa or practicein, sanayin ang kanilang sarili sa kung ano ang pagkakilala nila sa Diyos, dun po medyo nahihirapan ng karamihan. Okay, vaccination. Sa panahon po natin ngayon, sabi ng iba, nagpa-vaccine ako kasi hindi pa naman yun yung sinasabi na one world system or tatak na 666. Praise God. Maari nga pong ang vaccination itself ay hindi yung tatak ng tao na tinatawag sa Revelation na 666. Pero, ang sistema po niyan, tingnan natin. Kapag hindi ka nagpa-vaccine, hindi ka makapunta ron, hindi ka makapunta rito, maraming mga bagay na hindi mo po pwedeng gawin. Control, di ba po? Sabi nila, kapag na-vaccine ka, alam ng Panginoon ang puso ko, nagtitiwala ako sa Kanya, kaya magpapabaksin ako at maglilinis na lang ako kung ano yung inilagay sa aking katawan. Praise God. Hallelujah. Nakakalungkot pong isipin. Kasi, ang vaccine itself, maaaring hindi po yun yung tinatawag natin na tatak ng 666. Pero yung espiritu mo, tunay nga bang nagtitiwala ka na ang Panginoon ay makapangyarihan? Tunay nga bang nagtitiwala ka na ang Panginoon ang iyong maog na matibay? Tunay nga ba na pinanghahawakan mo na ang Diyos ay buhay? Na kahit na hindi gusto ng tao, kapag ginusto niya, kaya niyang gawin. Nasaan po ba ang kapangyarihan ng Diyos? Sa ilalim ng kapangyarihan ng tao o nasa ibabaw ng kapangyarihan ng tao? Praise God. Kaya, hindi ko po kayo masisisi kung kayo ay nagpa-vaccine, kung kayo ay subudod sa sistema ng mundong ito. Pero, I encourage you na kailangan po natin maging matalino. Hindi po ako sa nananakot or hindi po ako sa against sa kung ano pa man. Kung hindi ang sinasabi ko po ay pag-inganya sa atin na mga mananampalataya na huwag tayong padala sa pananakot ng mundo o ng sistema. Amen? Tunay po kung paano sinabi sa Ephesians 6:12 na ang ating laban ay hindi laman at tubo, kung hindi ang mga pamunuan, ang kapangyarihan na bumabalot dito sa mundong ito. So, kailangan po talaga natin maging matalino. Ang sabi po sa Ephesians sa ibaba nun, verse 18, 6:18, na kailangan po tayo maging manalangin, mapagpanalangin. Kasi kapag ikaw ay mapagpanalangin, isinusuot mo ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, shield of faith, swords of the word, at shoes of salvation, of the word of God. So, dito po makikita natin kung papaano tayo magtatagumpay sa mundong ito. Hindi po ibig sabihin na binigyan tayo ng laya ng Panginoon, gagawin lang natin yon para sa ating sarili. Ang laya po na ibinigay sa atin ng Panginoon
ay laya na sumunod sa Kanya ng walang pagdududa, walang takot. Sa halip ay merong pag-asa at pagtitiwala. Amen? Praise God. Hallelujah. Anyway, so, yun po. Kailangan po kung anong narinig natin sa salita ng Panginoon ay ating isasagawa. Practice lang po natin. Hindi po masama na ikaw ay mahulog sa unang panalangin mo, Lord, kailangan ko neto. Hindi binigay sa'yo ni Lord. Lord, dalhin mo ako doon. Hindi inadya ng Panginoon. Ang lagi po nating iisipin, meron pong dahilan. Kasi nga, di ba? Ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat. Ang Panginoon ang Diyos na makapangyarihan. Ang Panginoon ang nandirito at laging present sa kahit saang dako ng mundo. So kung bakit po hindi niya inaadya ang anumang bagay, ay para ingatan ka at ilayo ka sa kapamakan. Alisin ka sa pain at hain ng kasinungalingan. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng pagpapalam. Amang banal at makapangyarihan, ikaw ang mangusap sa iyong mga anak. Ang iyong mga lingkod na nagnanais na maglingkod sa iyo ng tapat. Tunay nga po, Panginoon, na kami ay may kahinaan, ngunit ikaw ay nananatiling tapat magpakailan pa man. Tunay nga po, Panginoon, na kami may kamangmangan. Ganun pa man, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Maraming salamat po, Ama. Kung ano man po, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, saan man po kami, Panginoon, sa aspeto ng aming buhay, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, ay nagkasala at napalaban sa iyo, Panginoon. Hiningi ko po, Panginoon, hiningi namin sa iyo, Panginoon, ang kapatawaran. Maraming salamat po, Panginoong Jesus, sapagkat tumating ka dito sa lupa upang ipakita sa amin ang pagiging tao. At ganun pa man, binigay mo rin sa amin, Panginoon, ang karapatan upang maging isang anak ng Diyos. Kaya maraming salamat po, Ama. At patuloy, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah ng iyong mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon. Dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami na sa iyo lamang kami tumingin, Panginoon. Hawakan mo ang aming mga kamay. Sapagkat tunay nga po, Panginoon, ang aming hawak ay walang tibay. Ngunit kung ikaw ang may hawak sa amin, Panginoon, ang sino man na madapa ay hindi masusugatan, sapagkat sa halip, Panginoon, habang hawak mo ito'y tulad ng isang batay iyong kakargahin at ilalagay sa dibdib mo. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan. Maraming salamat po, Ama, sa kaliwanagan na ibibigay mo, sa iyong karunungan na ibibigay mo sa iyong mga anak, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, sa lahat ng pain at hain, mga plano ni Satanas sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama, at patuloy, Panginoon. Ang lahat ng ito ay dinutulog ko sa inyo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise God. At muli po, nais ko pong muli maganyaya kung sino man po sa inyo ang hindi pa nakakatanggap sa Panginoon or nakatanggap ka na sa Panginoon, minahal mo siya ng sobra for any reason, saan mang dahilan, ay nanlamig ang iyong pagmamahal sa Kanya. Or ikaw po na naglilingkod sa Kanya ng tapat, ginagawa mo at ibinibigay mong lahat. Ganun pa man, hindi ka po sigurado kung ikaw man ay mamatay, ilayo mo natin ng 10 malayo, ay hindi ka pa sigurado na ikaw ay sa langit pupunta or makakatanggap ka ng kaligtasan na ibinigay niya sa iyo at ibinibigay niya sa iyo. Sa 3 panawagan po, isa lang ang nais ko. Manalangin po tayo. At sabi nga po sa Roma 10 verse 9 na manampalataya ka sa iyong puso at sambitin mo ng iyong labi. Amen? Praise God. Sa isang panalangin po, inaanyayahan ko kayo na pagkatapos ko, ulitin niyo. Amen? Amang banal at makapangyarihan, sa pangalan ng iyong anak na si Panginoong Jesucristo, inaanyayahan kita sa puso ko. Hugasan, linisin. Sa mga kasalanan ko, ako ay patawarin. Panginoong Jesus,
Naniniwala po ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay. At muli, Panginoon, ikaw ay babalik upang ako ay dalhin sa kaharian sa langit. Amang banal at makapangyarihan, hikain mo sa puso ko ang uhaw at gutom sa iyong mga salita. Banal na Espiritu, puspusin at basbasan mo po ako ng lakas ng loob upang makapagpatotoo ng natapos na gawain ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. At upang makapagbahagi ng salita ng Diyos na pinagmumulan at kapangyarihan ng kaligtasan. Ako ay malinis na, ako ay pinatawad na, ako ay bago ng nilalang. Ako nga ay anak na ng Diyos at ako ay nasa daan patungo sa langit, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay nasa puso ko. Amen. Praise God. Hallelujah. At bilang tagahatid po ng Ebanghelyo, ng Biblia, ng salita ng Diyos, kayo po nanalangin kasama ko, lahat po kayo ay malinis na sa harapan ng Ama. Ang nakikita niyo sa inyo ngayon ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Kayo po ay banal na sa kanyang paningin, sapagkat ang nakikita niya sa inyo ngayon ay ang pagiging banal ng banal na Espiritu. Amen? Sabi po ng John 14:6, sabi ng Panginoong Hesukristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? At ngayon po na tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa puso mo, nasa iyo ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ilayo man po natin ang 10 malayo. Maaari pong mahulog ka sa pagkakasala, ngunit kung hindi ka namumuhay sa pagkakasala, makakarating ka sa langit kapag ikaw ay namatay na. Amen? Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amang banal at makapangyarihan, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa mga nanalangin kasama ko. Tulad ng sinabi mo sa iyong salita, Panginoong Hesukristo, na walang sino man na makakarating sa iyong paanan, malibang akayin nito ng Ama. At sa lahat po ng nanalangin kasama ko, sabi mo rin, Panginoon, iingatan mo sila. Ikaw ang mag-iingat hanggang sa oras na pagharap namin sa Ama, upang kami manatiling malinis at walang dungis ni batik man ng karumihan, Panginoon, at kasalanan. Kaya maraming salamat po, Banal na Espiritu. Ikaw rin po ang nag-iingat. Ikaw ang magtuturo sa amin kung ano ang ginawa at sinabi sa amin ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga bilin, Panginoon. At ikaw rin po ang magtuturo kung paano namin ito sasagawa, paano namin ito lalakaran. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy, Ama, na ang lahat ng ito ay dinudulog ko sa inyo. Hallelujah. Ang bawat isa, Panginoon, ay inilalagay ko sa inyong paanan. Sa ilalim ng inyong pakpak, tulad ng isang inahin na inaalagaan ng kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang pakpak. Maraming salamat po, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon, inilalagay ko rin sa loob ng iyong maog, Panginoon. Ikaw ang matibay naming maog. Walang sino man na makagagalaw sa bawat isa na nagtitiwala at nananatili sa ilalim ng iyong kanlungan. Maraming salamat po, Panginoon, at patuloy, Ama. Sa iyo at tanging sa iyo lang ang kapurihan, kaluwalhatian, kapangyarihan, kaharian, kapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Sapagkat ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na mananatili. Sa iyo at tanging sa iyo lang ang walang hanggang pasasalamat. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all.